Ngayon pa lang maaari na raw makonvict si VP Sara dahil sa misuse of confidential funds. Ayon ito sa Associate Dean ng UP College of Law na si Attorney Paulo Tamase. Sinabi ni Attorney Tamase na hindi na kailangang patunayan ng prosekusyon na napunta sa personal na interes ang confidential funds. Sapat na anyang naipakita ng prosekusyon na hindi ito ginamit ayon sa Joint Memorandum Circular na nagtatakda kung paano dapat gastusin ang pondo. Definitely yung pera na pang surveillance operations, hindi po pwedeng ilipat na lang basta-basta. Kung mapatutunayang mali ang paggamit ng confidential funds, maaari rin daw itong magkaroon ng criminal liability. So bali din kung nagamit ang confidential funds sa purpose other than what is kumbaga stated in that joint memorandum circular, liable ho ba ang opisyal sa iba pang batas? Opo, no, actually good point. Krimen po talaga siya. Yung pag malversation po yung offense na kapag may pera ng bayan, parang ipinersonal mo na gamit. So halimbawa, mayroong budget para sa pagpapaayos ng inyong opisina, bumili ka ng sasakyan para sa sarili mong gamit. Malversation po iyon. Pero mayroon pong malversation kahit na pang-official use pa yung ginamit. So, crude example, may budget ka para sa pagpapaayos ng opisina, ang ginawa mo, bumili ka ng vehicle para sa opisina mo. So kahit official use pa yun, hindi mo sinunod yung itinakda ng batas. Ang tawag po doon technical malversation. Posibleng maging mahalagang bahagi ng paglilitis ang testimonya ng mga dating Special Disbursing Officers ng OVP at DepEd. Inaasahang maglalabas ng sabpi ng impeachment court kina Marivic Pareha, Gina Acosta, Edward Fajarda at OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa susunod na linggo. Ayon kay Tamase, maaring makatulong ang kanilang testimonya para mapalakas ang argumento ng prosekusyon. Kung allied pa rin po sila, then baka makakita tayo next week nung tinatawag natin ang hostile witness. So iba po yung pagtatanong sa isang hostile witness dahil yung testigo na iyon, kaalyado yung interest niya doon sa interest nung kung sino yung nagte-testify siya against. Iginiit naman ni Attorney Tamase na hindi maaaring iasa ng isang pinuno ng ahensya sa kanyang mga tauhan ng pananagutan sa confidential funds dahil hindi tulad ng ordinaryong paggastos ng gobyerno, ang paggamit ng confidential funds ay may kaakibat na mas mataas na antas ng personal na pananagutan. Marami ng ebidensya. Sapat na ito para makasuhan at mapanagot si Vice President Sara Duterte. Kayo, ano masasabi niyo dito? Comment niyo sa baba.